Ang pinagkaiba po ng stingless bee sa ibang bubuyog, si stingless po mas marami po siyang nutrients dahil unang-una, kung i-imagine niyo po, dahil maliliit siya, yung hindi po naaabot ng mga malalaking bubuyog, siya po yung nakakakuha ng mga nectar dito. Nangagat siya pero wala siyang sting o tibo. Tolerable naman yung kagat niya, mas masakit pa yung kagat ng langgam. Sa pag-aalaga ng stingless, actually hindi naman po siya masyadong alagain. Kailangan lang natin bigyan siya ng bahay, tapos hindi nga siya pinapakain. Yung kay stingless, hindi mo kailangan siyang bigyan ng asukal. Kung ano yung makikita niya sa paligid, yun yung dadalhin niya sa box niya, sa bahay niya. Maganda, merong nyog, saging, kalamansi, tapos kung may mga tanim kayong mga gulay na talong, okra, sili, kamatis, yan po yung mga magaganda para kay stingless. Colorblind po si stingless sa mga bulaklak na kulay red. Hindi po nila nakikita yung mga pulang bulaklak. More on pink, white, purple, yellow yung pinopollinate po nila. Mas maganda sa bahay na ibibigay natin kay stingless, maliit lang. Kasi kung masyadong malaki yung magiging bahay nila, bago nila mapuno yung isang layer, medyo matatagalan. Kaya hanggat maaari, mag-start lang muna na sa isang layer, ganyan. Tapos pa-expand pataas. Pero sa bahay po, wala naman silang pinipili. Kahit saan, pwede natin silang ilagay. Pwede sa bao, sa kawayan. O kung ano po yung pwede nating mapaglagyan. Basta malinis, yun yung number one. Malinis yung paglalagyan natin sa kanila. Sa kawayan po, ang kagandahan po sa kanya, pure na honey o pollen lang yung makukuha natin pagka sa kawayan nakalagay. Tapos hindi na po natin madidisturb yung brood kasi nakaseparate po yung brood sa honey chamber. Kaya pag binuksan po natin yung honey chamber, honey lang yung makukuha natin. Hindi natin madidistract yung brood, pati yung queen, hindi po natin siya magagalaw. Ang disadvantage niya, hindi natin siya mai-split, hindi natin mapaparami. More on pang production lang po yung kawayan na bahay. Sa bao naman po, ang kagandahan niya, separate po, naghiwa-hiwalay yung honey, pollen, tsaka yung brood. Kaya kung i-split po natin siya, makukuha natin yung portion ng brood lang, tapos dadagdagan na lang natin siya ng kasaklob na bao din. Sa pag-harvest naman po, kung gusto nating honey lang yung kuhanin natin, makukuha po natin yun sa pamamagitan ng barbecue stick. Pwede po natin siyang tusukin dun sa butas. Ngayon, pag basa po yung stick na nahila natin, honey po yung laman nun. Pag po madilaw yung sumama, ibig sabihin pollen po yung laman ng bao na yun. Tapos yun, pag hinarvest nga po natin siya, hiwa-hiwalay, separate po yung honey tsaka pollen. Kaya maganda po yung magiging consistency ng honey na maibobote natin. Ang kagandahan lang, pag nakabox na yung mga stingless, madali natin siyang maibenta kumpara sa mga ibang bahay na pinaglagyan natin gaya ng bao o kawayan. Kasi kung nakalagay siya sa TPH1 o yung UPLB box, madali natin siyang maibenta dahil ito ay standard na box na in-implement ng UPLB. Sa pag-i-script po ng honey, kailangan dahan-dahan kasi maaaring may brood tayong matamaan habang nag-harvest. Kaya hanggat maaari, dahan-dahan mong ibubuka yung propolis na nakatakip sa buong colony na yun. Unti-unti mong ipe-press yung honey para maiwasan natin masira yung brood. Tapos maiwasan din natin mapasama yung pollen. Sa mga nagnanais pong bumili ng aming mga produkto, maaari niyo po akong i-message sa aming Facebook page, Las Pepes Farm, o di kaya ay sa akin pong number 0915-27-04803. Maraming salamat po.